Nalaglag na itong Magnolia Chicken Templados Hot Shots. Tinalo sila ng TNT kagabi. Wire to wire yung nangyari. Ibig sabihin, mula umpisa hanggang huli ay lumamang itong tropa. Umabot pa ng mahigit 20. At ngayon ang balita magkakaroon daw ng mga trades itong Magnolia para palakasin yung lineup at baka masama ang San Miguel doon sa gagawing trade nitong Magnolia Hot Shots. Ang report kasi mukhang gusto raw ng Magnolia na kumuha ng isa pang big man at baka itong si Mawala Tautua ay dali na dito sa Magnolia. Hindi pa natin natitiyak kung sino yung pupwede na ibigay dito sa San Miguel na kapalit. Pero sa ngayon daw, baka itong SMB ang makuha dyan ay yung rights ni Christian Stan Hardinger. So ang Terra Firma masasama rin dito sa trade na gagawin nitong Magnolia at ng SMB. Medyo disappointing yung nangyari dito sa Magnolia. Ang taas pa naman ng expectation sa kanila dahil nga si LA Tenorio yung coach. Pero ganyan talaga, nadali sila ng injury at in fairness maganda talaga ang nilaro ng TNT tropang 5G kaya sila nanalo. Deserving naman itong TNT. Maganda ang ginawa nitong si Coach Chot Reyes. Balance scoring ang nangyari dito sa kanyang lineup at napigilan nila itong si Javi Gomez de Leaño at yung iba pang players ng Magnolia na mag-contribute. Kaya nga talagang maganda to ngayon para sa tropa at iintay na lang nila kung sino mananalo dito sa labanan ng Meralco at Raynor Shine dahil magkakaroon dyan ng winner take all pagkatapos manalo ng Meralco kahapon. Sa panig ng Magnolia, marami tayong inaasahan na pagbabago na mangyayari dito sa lineup nila. Lalo na siyempre, at alam natin na itong si LA Tenorio hindi yan magsesettle sa ganyan na lamang sitwasyon na maaga na-eliminate lalo na at mataas ang expectations ng mga tao sa kanya at sa koponan nila. Ang San Miguel Beermen naman daw ay isa dito sa mga teams na kinakausap ng Blackwater Bossing sa isang posibleng trade para dito kay Christian David o kaya kay Cedric Bearfield. Baka pati yung draft pick ng Blackwater ay masama rin sa usapan. Mukhang interesado daw itong San Miguel na ma-acquire itong si David o kaya si Bearfield para naman maging mas maganda raw yung future ng kanilang lineup. Malakas na SMB ngayon pero alam nila siyempre na tumatanda na rin yung kanilang core lineup kaya gusto nilang dagdagan ng mga bagong player. Pakapating draft pick daw ng Blackwater subukan kunin ng San Miguel dahil yung number 1 pick nandito na sa Barangay Ginebra. Sigurado terra firma yan. Kaya nga ngayon mukhang ito raw ang gustong makuha ng SMB. Kung sakasakali, maganda yan para dito sa roster ng Beermen kung ma-acquire nga nila. Siyempre, ang magiging hadlang dito ay dahil itong Blackwater ay farm team yan ng MVP Group. Hindi naman to sabihin na natin common knowledge ito na sa lahat. Kaya nga ngayon, pag-aaralan kung sino ang ibibigay ng San Miguel na kapalit para dito sa ganyang klaseng sitwasyon. Alam natin na baka si Wami Tiongson o kaya si JM Calma kabilang doon sa mga trade options na pwedeng ibigay ng San Miguel para dito kay Christian David o kaya naman dito kay Cedric Bearfield. Kaya sila yung mga nakikita natin na pwedeng ibigay ng San Miguel Beer kung sakasakali na magkaroon nga ng magandang sabihin nating transaction ang dalawang nasabing panig. At kung ito'y matutupad, masisiguro natin na magiging isa yan dito sa mga magagandang options na pwedeng gawin nitong San Miguel para naman maging mas okay yung kanilang lineup para dito sa darating pa na ilang mga tinatawag natin na mga big time na mga championship moves na kanilang binabalak na gawin sa mga susunod pa na mga conferences at hindi lang dito sa Philippine Cup. Sa ngayon naman itong Barangay Ginebra ay mukhang ready na mag-focus dito sa darating na winner take all nila at hindi nila papansinin yung mga lumalabas na mga reports na tinutulungan daw sila ng mga referee dito sa serie kontra Converge. Panay ang report o sabihin na natin pasaring dito sa Spin PH at dito, well actually hindi sa Spin PH, doon sa Twitter account ni Homer Saison na kaya daw nananalo ang Ginebra dahil tinutulungan sila ng mga referee. Pero sa ngayon mukhang itong Converge Fiber Xers ay dapat mag-focus na lamang dito sa labanan nila kontra dito sa Barangay Ginebra. Dahil syempre, kapag natalo Converge dito, very big disappointment yan para sa lahat, lalo sa lahat ng mga fans ng Converge. Lalo na at meron silang twice to beat advantage dyan. Kaya dito natin talaga titignan kung magagawan nga ng paraan dito ng Barangay Ginebra na
ma-overcome yung twice to beat advantage ng Converge o baka manalo na mamaya ang FiberXers. Kung sakasakali na magawa nito ng paraan ng Converge, sigurado magiging isa yan dito sa major milestones ng kanilang team na makakapasok dito sa semifinals. Pero sa panig naman ng Hinebra, siyempre ang gusto niya ay makaharap itong San Miguel Beer para makabawi na sila. At sila naman ang makapasok ulit dito sa finals pagkatapos mabigo doon sa last conference. Ang magiging importante dito sa labanan ng Hinebra at ng Converge ay magkakaroon sila ng tinatawag na good start. Kung sino yung maganda simula dyan, sigurado yun ang magkakaroon ng bentahe para magkaroon ng mas magandang tsansa na manalo. Dahil yan naman talaga ang inaasahan natin na dapat gawin ng dalawang na banggit na koponan. Kung sakali na matuloy nga ito, asahan natin na magiging isa yan dito sa mga pinakamagandang mangyayari para dito sa Barangay Hinebra kung magkakaroon sila ng rematch dito sa SMB. Mukhang kinakailangan itong Rain or Shine Elasto Painters ng dagdag pa ng mga players para dito sa kanilang roster. Nakita natin kung paano sila tinambakan itong Meralco Balls nung nakaraang game. Actually, mula umpisa hanggang huli hindi nakaporma itong Rain or Shine. Halos umabot ng 40 yung lamang ng Meralco dito. Sinubukan bumalik ng ROS yung second half kaya lang hindi talaga masyado nang malaki yung lamang ng Meralco kaya hindi na sila nakahabol. Kaya nga sa tingin ko kinakailangan ng dagdag na mga scorers nitong Rain or Shine Elasto Painters para sila yung magkaroon ng mas matinding option pagdating dito sa scoring. Hindi po pwede na sa winner take all nilang laban kontra dito sa Meralco, ganyan na naman ang mangyari dahil syempre mahihirapan na naman talaga silang manalo dyan. Kaya nga sa tingin ko baka ito si Kai Balungay na babagay na mapunta dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Dahil parang yan talaga yung masasabi natin na pwedeng pwede na magkaroon ng dagdag na lakas para dito sa ROS. At kapag yan ay nakuha ng Rain or Shine, sigurado na magiging mas okay yung kanilang resulta lalo na at alam naman natin na itong Rain or Shine Elasto Painters malakas na team yan. Kinakailangan lamang nila ng iba pang pyesa para makompleto yung kanilang lineup. Dahil syempre, kung ikaw naman si Coach Yeng Giao, alam mo na magiging matindi yung labanan para dito sa semifinals. Kaya nga, kung makuha nila si Kai Balungay, pwedeng-pwede talaga yan na maidagdag dito sa kanilang roster. At kung ikaw naman, itong si Coach Yeng Giao, alam mo na itong TNT, San Miguel, Hinebra, mahirap tapatan yung budget ng mga yan dahil hindi naman yan sumusunod sa salary cap. Pero sa pamamagitan ng mga smart trades at draft picks, pwedeng bumuo ng competitive na koponan itong Rain or Shine Elasto Painters para magawa nila ng paraan. At kahit pa paano, makasabay dito sa mga higante ng PBA itong duopoly ng SMC at MVP. Binabati natin yung ating mga taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Anthony Alon, si Michael D, si Mon de Guzman, Palyari Mascareñas, si Ireneo Salangsang, si Ronald Berbosidad, si Katz Aquino Ducusin, si Michael D, si Dexter Domer, si Romeo Conchada, Joshua Giray Espejo at Rosales family at ang iba pa.